Kamusta po? Kamusta kayong lahat? Tayo pong lahat ay manalangin. Banal, mapagbiyaya at mahabagin naming Diyos Ama, taimtim kaming nagpapasalamat sa iyo. Dahil sa biyayang ibinigay niyo sa amin, iniligtas mo kami na mga nabuhay sa kasalanan at pagsalangsang. Kinupkup mo kami bilang iyong mga anak at ipinahintulot na mabuhay kami sa natitira naming mga buhay na may pag-asa sa langit. Nagpapasalamat kami sa pagpapahintulot mo sa iyong mga mahalagang brothers at sisters na iniligtas sa pamamagitan ng iyong dugo na magsama-sama sa banal na fellowship kasama ang iyong salita ngayong araw. Pakiusap, tulungan mo kami upang ang salita ng Diyos ay maunawaan at malalim na maiukit sa bawat puso ng tao sa pamamagitan ng tulong ng Espiritu Santo. Dalangin namin na kumilos at maimpluwensyahan mo ang bawat tao sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Maitatag mong matibay ang bawat tao sa iyong salita at aliwin at palakasin mo ang bawat isa sa pamamagitan ng iyong salita. At kung may anumang bagay sa aming mga buhay ang hindi na ayon sa salita ng Diyos, pakiusap, ihayag mo po ito sa liwanag ng salita. Linisin mo kami sa pamamagitan ng dugo at Espiritu ng Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At tulungan mo kami na makapamuhay ng nararapat bilang mga anak ng Diyos upang magamit kaming mahalaga sa iglesia at makatanggap ng papuri, karangalan at kaluwalhatian sa pagtayo namin sa harapan ng Panginoon. Pakiusap, samahan mo ang lahat ng pamilya ng mga misyonaryo na humahayo upang ipangaral ang Ebanghelyo sa buong mundo. Punuin mo sila ng naangkop na biyaya at pahintulutan mo sila na maipangaral ang Ebanghelyo ng makapangyarihan na hindi sumusuko sa anumang sitwasyon, kundi sa pamamagitan lamang ng dakilang biyaya at kapangyarihan ng Diyos. Tulungan mo po ang Ebanghelyo na mas mapalaganap upang mas maraming mga bunga ng buhay na walang hanggan na makakapasok sa kaharian ng langit ang aanihin. Pakiusap, punuin mo rin sila ng kinakailangan ng kanilang katawan at espiritu. At samahan mo po mga brothers at sisters sa buong mundo. Bigyan mo po sila ng lakas at tulungan mo sila na mas maisakatuparan pa ang kabutihan ng Panginoon sa pamamagitan ng pagkakaisa. Tingnan mo po ang mga mahihinang mga miyembro sa gitna ng mga naligtas at ang mga nasa iba't ibang kapighatian, pagdurusa at kahirapan. At tulungan mo po sila na huwag panghinaan ng loob sa anumang sitwasyon, kundi magtiwala sa Panginoon at patuloy na sumulong ng makapangyarihan. Punuin mo po ang lahat ng hindi namin kasama sa oras na ito ng naangkop na biyaya saan man sila naroon. Nagtitiwala lamang kami sa iyo sa oras na ito. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus na sa amin ay nagligtas at laging nagmamahal. Amen. Tignan po natin sa unang Korinto, chapter 2, verse 10. Unang Korinto, chapter 2, verse 10 hanggang 12. Dahan-dahan natin itong babasahin. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa amin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat sinisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, maging ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Sapagkat sinong tao ang nakakaalam ng isipan ng isang tao, kundi ang Espiritu ng tao na nasa kanya. Kaya't walang nakakaalam ng mga isipan ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. Ngayon ay aming tinanggap hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritong mula sa Diyos, upang aming malaman ang mga bagay na walang bayad na ibinigay sa amin ng Diyos. Sa unang Korinto chapter 1, sinasabi nito na ang mga tao ay naligtas hindi sa pamamagitan ng mga himala na hinahanap ng mga Hudyo o sa mga makasanlibutang karunungan na hinahanap ng mga Griego, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo at pagkamatay sa krus ni Jesucristo na siyang doktrina ng krus.
Sinasabi na si Jesucristo at ang doktrina ng pagkapako sa krus ni Jesus, ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos na nagliligtas sa mga tao. Ang kasunod na chapter, ang unang Korinto chapter 2, ay nagsasabi kung paanong ang bawat taong sumasampalataya kay Jesucristo at sa kanyang pagkapako sa krus at ang pagiging ligtas ay sa tanging sa pamamagitan lamang ng gawa ng Espiritu Santo. At dinedetalye nito kung anong uri ng mga pagbabago sa buhay ang idinudulot ng Espiritu Santo na nananahan at pagsama nito sa isang tao na naligtas. Kaya nga, kapag tinignan nyo ang nilalaman ng unang Korinto chapter 2, ang salita na sa pamamagitan lamang ng Espiritu ay inulit ng 4 na beses. At upang makumpirma, sa unang Korinto chapter 2 verse 4, ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa pamamagitan ng mapangakit na mga salita ng karunungan, kundi sa pagpapamalas ng Espiritu at ng kapangyarihan. Sa verse 10, ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa amin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Sa verse 12, ngayon ay aming tinanggap, hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritong mula sa Diyos. Verse 13, na ang mga bagay na ito ay aming sinasabi, hindi sa mga salitang itinuro ng karunungan ng tao, kundi ng itinuturo ng Espiritu. Ang salitang sa pamamagitan lamang ng Espiritu ay inulit ng 4 na beses. Kaya nga, sa araw na ito, gusto kong pag-usapan natin ang salita na may pamagat na tinanggap natin ang Espiritong mula sa Diyos sa unang Korinto chapter 2 verse 12. Ang topic na ito na dumating ang Espiritu sa mananampalataya at kung anong gawain ang naisa sa katuparan ng Espiritu sa isang mananampalataya ay isang napakahalagang topic para sa lahat ng mga naligtas. Dahil maraming naligtas sa pamamagitan ng summer retreat, kinakailangang malaman kung paanong isinasagawa ang gawain ng Espiritu Santo sa bawat isa sa atin. Kaya nga, umaasa ako na sa pamamagitan ng topic ngayong araw, mapag-iisipan natin ang salita at mauunawaan ito sa bawat puso ng tao sa pamamagitan ng tulong ng Espiritu Santo. At may isasaayos ito sa mga silid ng ating puso. Babasahin kong muli sa unang Korinto chapter 2 verse 12. Ngayon ay aming tinanggap hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritong mula sa Diyos. Ngayon, pinaghambing dito ang dalawang bagay. Espiritu ng sanlibutan at ang espiritong mula sa Diyos. Ang espiritu ng sanlibutan ay tumutukoy sa espiritu ni Satanas na isang masamang espiritu. Sa pagtukoy kay Satanas, sa Juan chapter 12 verse 31 at sa Juan chapter 16 verse 11, tinatawag siyang ang pinuno ng sanlibutan ito. Sinasabi rin sa ikalawang Korinto chapter 4 verse 4 na ang espiritu ni Satanas ang Diyos ng sanlibutan ito, na siyang espiritu ng sanlibutan ito. Hindi natin tinanggap ang espiritu ng sanlibutan. Tama? Tinanggap natin ang espiritong mula sa Diyos lamang. Ang espiritong mula sa Diyos ay tumutukoy sa Espiritu Santo. Ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay tatlo, ngunit isang Diyos. Ang pangalan ng Diyos Ama ay Jehovah. Ang pangalan ng Diyos Anak ay Jesus. At ang pangalan ng Diyos Espiritu Santo ay Espiritu Santo mismo. Sila ay tatlo, ngunit isa. Ito ang tinatawag na Trinity. Ang salitang Trinity ay hindi makikita sa buong Biblia. Ngunit ang katotohanan, may kaugnayan sa Trinity ay malinaw na nakapaloob sa buong Biblia.
ang kahulugan ng salitang Trinity o tatlong persona. Ang posisyon at gampanin ay tatlo. Ngunit ang pinakadiwa nito ay isa. Ang isa na tumutukoy sa isang Diyos. Kapag pag-uusapan ng kaligtasan, ang Diyos amang siyang nagplano ng kaligtasan. Kaya nga, noong panahon ng lumang tipan, ang Diyos na si Jehovah ang naghanda para pumarito si Jesucristo. At upang matupad ang kaligtasan ng tao, si Jesus na siyang Diyos anak ay dumating at naisakatuparan ang ebanghelyo sa pamamagitan ng paglutas ng lahat ng kasalanan ng tao sa krus. Sa pamamagitan ng 33 taon ng kanyang buhay, ang Diyos Espiritu Santo na isinugo ng Ama at ng Anak pagkatapos umalis si Jesus ay ginagawa ngayon ang gawain ng pagpapalaganap ng ebanghelyo na naisakatuparan ni Jesus sa panahon ng bagong tipan. Kaya nga, ang Trinity, ang posisyon at gampanin ay tiyak na hinati sa tatlo. Ngunit sila ay iisang Diyos at ang diwa nito ay iisa. Kung pag-uusapan ng kaligtasan, ang Diyos Ama ang nagplano ng kaligtasan. Kaya nga, nung naligtas at nabautismuhan tayo, sabi sa Mateo 28:19, kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Nabautismuhan tayo sa pangalan ng tatlong persona ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Ngunit kapag tinignan natin ang pangalan, makikita natin na ang pangalan ay isa, hindi mga pangalan. May tatlo, ngunit ang pangalan ay gumagamit ng pang-isahang anyo. Ang paksa ngayon ay ang Diyos Espiritu Santo. Ang Diyos Espiritu Santo ay hindi isang bagay. Hindi ito basta simpleng kapangyarihan, kundi ang ganap na Diyos na may talino, emosyon at kalooban. Ang dapat na gawing malinaw ay ang hindi may tatangging katotohanan na matatagpuan sa 1 Corinto chapter 2 verse 12. Na ang mga naligtas ay tumanggap ng Espiritong mula sa Diyos. Tiyak na sino mang tumanggap ng kaligtasan ay tumanggap din ng Espiritu Santo. Gayon may tanong, kailan natin siya tinanggap? Ito isang bagay na natural nating pinag-iisipan. Ang malinaw na sagot ay ito, tinanggap natin ang Espiritu Santo noong sumampalataya tayo kay Jesus. At sumasampalataya tayo kay Jesus sa pamamagitan ng gawaing naisakatuparan niya. Ang gawaing iyon ay ang kanyang kamatayan sa krus, kung saan pinasan niya ang kaparusahan at dumanak ang kanyang dugo upang mabayaran ang kabayaran ng ating mga kasalanan. Sa gayon, tinubos ang mga ito. At hindi lang basta ito pagtubos, binigyan niya tayo ng walang hanggang katubusan. Sa sandaling sumampalataya tayo sa katotohanan iyon, sa walang hanggang katubusan, ginagawa ng Espiritu Santo na manampalataya tayo at maunawaan ito. Papasok siya sa Espiritu ng mananampalataya at mananahan sa Kanya. Iyon ang kahulugan ng pagtanggap sa Espiritu Santo. Tingnan natin sa Efeso chapter 1 verse 7. Efeso 1:7. Efeso 1:7. Basahin natin. Sa Kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Dito po sinasabi na tinubos tayo sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Hindi nito ibig sabihin na ipinatapon tayo sa bilangguan. Ang salitang katubusan ay may dalawang katangian, ang maligtas at magbayad ng kabayaran. Kaya ang katubusan ay tumutukoy na maligtas sa pamamagitan ng binayarang kabayaran. Ang katubusan na siyang kapatawaran ng mga kasalanan, tunay na tinanggap natin ang kapatawaran sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. At noong natanggap natin ang kapatawaran, ang Espiritu Santo ay dumating sa atin. Basahin natin sa verse 13 at 14.
Sa Kanya kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo na sumampalataya sa Kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Siya ang katibayan ng ating mana hanggang sa ikatutubos ng pag-aari sa ikapupuri ng Kanyang kaluwalhatian. Verse 13, sa Kanya kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Ang ebanghelyo ng kaligtasan ay tumutukoy sa nabanggit sa Efeso 1:7. Sa Kanya, mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ang pangunahing mensahe ng ebanghelyo ay natanggap natin ang kapatawaran ng mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Pagkatapos nating marinig ito, tayo ay sumampalataya at kasunod nito, tayo ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Bakit siya tinawag na ipinangakong Espiritu Santo? Dahil nangako ang Diyos maging sa panahon ng lumang tipan na ibibigay ang Espiritu Santo sa mga sumasampalataya. Kaya nga tinatawag siya bilang ipinangakong Espiritu Santo. Dahil siya ang pagsasakatuparan sa pangakong iyon. Sa aklat ni Joel, na mas naunang naisulat sa Isaías, kung pagbabatay ng pagkakasunod-sunod ng kasaysayan, sabi ni Joel 2:32, at mangyayari na ang sino mang tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Joel 2:28, na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. Ibig sabihin nito na anuman ang pagkamamamayan, kasarian, lalaki man o babae, nangako ang Diyos na ibibigay ang Espiritu Santo sa sino mang sumasampalataya. At gaya ng Kanyang ipinangako nung narinig at sumampalataya tayo, tinatakan tayo ng Espiritu Santo. Ang mga kabataan ay maaaring magtaka kung anong ibig sabihin kapag sinasabi natin ng isang tao ay tinatakan. Sa simpleng kahulugan, ito ay ang lagyan ng pantatak, gaya ng selyo. Kapag ang Espiritu Santo ay pumasok sa espiritu ng isang mananampalataya, gaya ito ng pagtatatak niya ng kanyang selyo sa taong iyon. Anong ibig sabihin ng selyong iyon? Kumakatawan ito sa katibayan. Halimbawa, kapag dalawang tao ang pumasok sa isang kontrata, pareho nilang lalagyan ng selyo ang dokumento. Sa sandaling ang selyo ay nailagay, ang kontrata ay nagkakaroon ng bisa at nagiging epektibo ayon sa mga tuntunin nito. Gayun din, kapag ang selyo ay inilagay sa isang bagay, ibig sabihin ang bagay na iyon ay may pagmamay-ari ng may-ari ng selyong iyon. Mahilig akong magbasa ng libro dati. Kapag bumili ako ng libro, pipirmahan ko ito. Bakit po? Para sabihin na akin ito. Paraan ito ng pagpapakita ng pagmamay-ari, gaya ng paglalagay ng selyo. Huwag nyo itong kunin, sa akin ito. Sa parehong paraan, kapag narinig ng isang tao ang ebanghelyo ng malinaw at tunay na sumampalataya, ang Espiritu Santo ay tinatatakan ng taong iyon bilang katibayan ng kanilang kaligtasan. Siya ang katibayan ng ating mana. Ibig sabihin na ang Diyos ay tinatakan tayo ng pantatak bilang tagapagmana ng makalangit na mana. Sa unang Pedro 1:4, isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Ito ang manang ipinangako ng Diyos sa atin sa langit. Kaya nung narinig natin at sumampalataya tayo, tinatakan tayo ng ipinangakong Espiritu Santo. Ibig sabihin, ang Espiritu Santo ay tunay na dumating sa mananampalataya. Ang Espiritu ng Diyos ay pumasok sa akin. Ikalawang Korinto chapter 1 verse 21 hanggang 22. Inilalarawan siya bilang katibayan na tayo ay mga anak ng Diyos. Ikalawang Korinto chapter 5, 1 hanggang 5. Siya ang katibayan ng muling pagkabuhay ng ating mga katawan sa pagbabalik ng Panginoon. Ang presensya ng Espiritu ay isang maraming aspetong katibayan. Ang katibayan ng kaligtasan, ang katibayan ng ating mana bilang mga tagapagmana, ang katibayan ng pagiging anak na lalaki, at ang katibayan ng muling pagkabuhay ng ating katawan. At sino ang dumating para maging katibayan? Ang Espiritu Santo. Narinig natin, sumampalataya tayo at tinatakan tayo ng ipinangakong Espiritu Santo. Sa kanyang pagdating, tinatakan tayo ng Diyos bilang kanyang sariling pagmamay-ari. Kamangha-manghang katotohanan ito. Ngayon,
titignan po natin ang ilang mga talata sa Biblia na ang Espiritu Santo ay dumating sa Kanya kapag ang kapatawaran ng mga kasalanan ay nangyari. Galatia chapter 3, verse 1. Galatia 3, verse 1. Basahin po. O hangal na mga taga-Galatia, sino ang gumayuma sa inyo? Sa harapan ng inyong mga mata ay hayagang ipinakita si Jesucristo na ipinako sa krus. Basahin natin, verse 2. Ang tanging bagay na nais kong matutunan mula sa inyo ay ito, tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan o sa pamamagitan ng pakikinig sa pananampalataya? Basahin din po natin ng sabay ang verse 5. Ang Diyos ba ay nagbibigay sa inyo ng Espiritu at gumagawa ng mga himala sa gitna ninyo sa pamamagitan ng inyong pagtupad sa mga gawa ng kautusan o sa pakikinig sa pananampalataya? Dumating ba ang Espiritu Santo sa atin sa pamamagitan ng ating gawa o kapag nakinig at sumampalataya tayo? Dumating siya noong nakinig at sumampalataya tayo. Ito ay hindi may tatangging katotohanan na si Jesus ay ipinako sa krus. Sa pamamagitan niyon, ang pagtubos ay naisakatuparan. At noong nakinig at sumampalataya tayo sa pagtubos na iyon, dumating ang Espiritu Santo. Mga Gawa chapter 2 verse 38, buksan natin. Mga Gawa chapter 2, 38. Mga Gawa chapter 2 verse 38. Basahin natin ito ng sabay. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang talatang ito ay hindi naglalarawan ng pagkakasunod-sunod ng mga hakbang, kundi sa halip ay nagpapakita ng isang kumpletong hanay ng mga katotohanan na nagaganap sa loob ng isang mananampalataya. Una, magsisi kayo. Ang pagsisisi ay ganap na kinakailangan. Pagkatapos, magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo. Bawat mananampalataya ay dapat tumanggap ng pagbabautismo sa tubig. Ang bautismo na binanggit dito ay particular na tumutukoy sa bautismo sa tubig. Kasunod, upang mapatawad ang inyong mga kasalanan. Ang mga tunay na sumasampalataya ay tunay na tumanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan. At pagkatapos, tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay dumating sa mananampalataya. Lahat ng mga ito ay binanggit bilang isang pinag-isang hanay tungkol sa pahayag at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo. Gaya ng binanggit kanina, sinabi ng muling binuhay na si Jesus sa Mateo 28:19, kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ipinapakita nito ng mga pagiging alagad ay nangyayari pagkatapos ng pagsampalataya at pagtanggap ng kaligtasan. Ang pagbautismo ay ibinigay sa mga alagad. Sa ibang salita, ibig sabihin ng pagtanggap ng bautismo ng isang tao ay sumampalataya at naligtas at naging alagad ng Panginoon. Kaya ang utos na magpabautismo ay ibinigay. Ang pananampalataya at bautismo ay binanggit bilang isang kumpletong set. Marcos 16:15, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaralang Ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Anong ibig sabihin nito? Para sa mga sumasampalataya at nabautismuhan, sila ay maliligtas. Sa katunayan na isakatuparan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay ang pagpapahayag sa Diyos at sa tao na nakatanggap ka na ng kaligtasan. Dito ang pananampalataya at ang bautismo ay binanggit na magkatulad. Ganito rin ito, magsisi. At dito ang pagsisisi, magsisi at ang mabautismuhan ay nangangahulugang sumampalataya at maligtas, maging alagad ng Panginoon at tumanggap ng bautismo. Kaya kung nagsisi, nanampalataya at nabautismuhan ka, kung gayon, matatanggap mo ang kapatawaran ng mga kasalanan. Sa parehong pagkakataon, tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Gawa 2:38. Isa itong pambihirang salita. Dumating ang Espiritu Santo bilang isang regalo. Hindi ito dumating sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, tulad ng kapatawaran ng mga kasalanan na isang kaloob at ang kaligtasan na isang kaloob. Gayon din ang sinabing tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo.
dumating ang Espiritu Santo ng Diyos bilang isang kaloob. Kaya dito malinaw na sinabi na kapag magsisi tayo at manampalataya, matatanggap natin ang kapatawaran ng mga kasalanan at ang Espiritu Santo. Ngayon po, titignan natin sa Juan chapter 7 verse 37. Juan 7:37 hanggang 38. Juan 7 verse 37 hanggang 38. Basahin po. Nang huling araw ng dakilang araw ng pista, si Jesus ay tumayo at sumigaw na nagsasabi, "Kung ang sino man ay nauuhaw, lumapit siya sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso'y dadaloy ang mga tubig, ilog ng tubig na buhay." Basahin din sa 39. Ngunit ito'y sinabi niya tungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya, sapagkat hindi pa ipinagkakaloob ang Espiritu, sapagkat si Jesus ay hindi pa niluluwalhati. Dito rin po, ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan. Sinabi ito ni Jesus nang hindi pa naisulat ang bagong tipan. Kaya sinabi niya, gaya na ng sa lumang tipan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang mga ilog ng tubig na buhay. Sa lumang tipan, nang sinabi ng Diyos kay Moses na hampasin ang malaking bato, sumunod siya at hinampas ito. Tulad ng pag-agos ng tubig at nakainom ang lahat ng mga Israelita sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus, tulad ng paghampas sa bato, nagdusa at namatay. Ipinapakita nito ang anino ng kaloob ng Espiritu Santo. Tulad ng sinabi sa talata, dadaloy ang mga ilog ng tubig na buhay. Ngunit ito'y sinabi niya tungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya. Tungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya. Silang mga hindi pa nakakatanggap ng katubusan at kaligtasan ay wala sa kanila ang Espiritu Santo. Ito ang Espiritu na matatanggap ng mga sumasampalataya sa Kanya. Sinabi rito, sapagkat hindi pa ipinagkakaloob ang Espiritu, sapagkat si Jesus ay hindi pa niluluwalhati. Ano ang ibig sabihin na luluwalhatiin si Jesus? Natanggap ni Jesus ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng pagkamatay sa krus, paglibing at muling pagkabuhay, at umakyat sa langit. Inakyat siya sa langit, natanggap ang Espiritu Santo mula sa Ama, at ipinahayag ito sa mga mananampalataya dito sa mundo. Sa makatwid, sinabi ito sapagkat hindi pa namamatay si Jesus, nabuhay muli at umakyat sa langit. Hindi bababa ang Espiritu Santo sa mga alagad. Malinaw rin po rito tungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya. Dumarating ang Espiritu Santo kapag tayo ay sumampalataya. Isipin niyo po ng malalim, Mateo 3:16 hanggang 17. Sinasabi sa atin na nang si Jesus ay nabautismuhan sa ilog Jordan, umahon at nabuksan ang langit. Ang Espiritu Santo ay bumaba kay Jesus sa anyo ng kalapati. Sa verse 7, isang tinig ang narinig mula sa langit. Sinasabi ng isang tinig mula sa langit, ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod. Kung isipin ninyong tungkol sa pangyayaring ito, mauunawaan ninyo na si Jesus ay hindi makasalanan. Ang bautismo ay para sa mga makasalanan. Si Jesus na hindi makasalanan ay hindi na dapat mabautismuhan. Ngunit binautismuhan siya. Bakit binautismuhan si Jesus? Binautismuhan siya bilang kinatawan ng tagapagligtas ng lahat ng mga makasalanan. Nabautismuhan si Jesus sa kapakanan ng mga makasalanan. Ang bautismo ni Jesus ay hindi lamang paglubog sa kanyang sarili sa ilog ng Jordan at umahon. Ang tunay na bautismo ay ang krus. Sa kanyang pampublikong gawain, ako'y mayroong bautismo na ibabautismo sa akin at ako'y nababagabag hanggang hindi ito nagaganap. Sa katapatan ng kanyang salita, namatay si Jesus sa krus, inilibing at nabuhay muli pagkatapos ng 3 araw. Nang maligtas tayo, pinag-isa na tayo kay Jesus. Nasaan ang pagkakaisa? Ang pagkakaisa ay nasa kamatayan, paglibing, at sa muling pagkabuhay. Sinabi ito sa Roma chapter 6 verse 3 hanggang 5. Roma 6:3. O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat
na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay mga nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan. Ibig sabihin nito ay maging isa sa kanyang kamatayan. Sa verse 4, kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan. Tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan. Pinag-isa tayo sa pamamagitan ng libing ni Jesus. Ang bautismo ay isang libing. Tama po? Ipinapakita nito ang kamatayan ng dating pagkatao. Sa verse 5, sapagkat kung tayo'y naging kasama niya na katulad ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Ibig sabihin nito ay maging isa sa muling pagkabuhay. Kaya tayo ay pinag-isa sa kanyang kamatayan, sa libing at muling pagkabuhay. Ang katotohanan ito'y ipinakita sa harapan ng Diyos at tao sa pamamagitan ng bautismo. Ang paglubog sa tubig ay nangangahulugan na matay ka at inilibing, at ang pag-ahon sa tubig ay nangangahulugang nabuhay ka ng muli. Ang lumang pagkatao ay namatay na at ang bagong pagkatao ay nabuhay. Ito ay pagpapahayag. At nang mabautismuhan si Jesus at umahon, nabuksan ang pintuan ng langit. Tulad ng katotohanan na silang mga pinag-isa sa Panginoon ay tunay na makakapasok sa langit. Ang pintuan ng langit ay nabuksan. Bumaba ang Espiritu Santo tulad sa anyo ng kalapati. Tulad nito, dumating ang Espiritu Santo sa kanila na mga nanampalataya. Kaya sa unang Korinto 6:17, ngunit siya na nakikisama sa Panginoon ay nagiging iisang espiritu na kasama niya. Dumating ang Espiritu Santo sa aking espiritu, at ang aking espiritu at ang Espiritu Santo ay naging iisa. Siya na nakikisama sa Panginoon ay nagiging iisang espiritu na kasama niya. Kaya nga, dahil ang Espiritu Santo ay nananahan sa mga naligtas, kanilang natanggap ang Espiritu Santo. Kaya ang katawan ng mga naligtas ay isang templo. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos, at kayo hindi sa inyong sarili? Tinatawag itong templo ng Espiritu Santo. Sa makatuwid, malinaw na ang ating katawan ay hindi sa atin, kundi sa Panginoon. Kaya kapag nanampalataya tayo, darating ang Espiritu Santo. May salitang dumating mula sa langit. Ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod. Ang mga salitang iyon ay hindi talaga para kay Jesus. Para iyon sa atin. Silang mga tunay na naligtas at natanggap ang Espiritu Santo ay mga anak ng Diyos. Kaya sa Roma 8:15, sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot, kundi tumanggap kayo ng espiritu ng pagkukupkop, na dahil dito'y tumatawag tayo Aba, Ama. Sa pagdating ng Espiritu Santo, dumating ang espiritu ng anak. Hindi po ba? Naging mga anak tayo ng Diyos. At anong ibig sabihin ng sa Kanya ako lubos na nalulugod? Ipinakita niya sa atin na bilang mga anak ng Diyos, dapat nating isabuhay ang buhay na nagbibigay lugod sa Panginoon. Bumababa roon ang Espiritu Santo, at malinaw na ipinakita na dumating ang Espiritu Santo kapag nanampalataya tayo. Dapat na maging sigurado silang mga ligtas sa isang bagay. Unang Korinto 2:12, ngayon ay aming tinanggap hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritong mula sa Diyos, upang aming malaman ang mga bagay na walang bayad na ibinigay sa amin ng Diyos. Nananatili ang Espiritu Santo sa kanila ng mga naligtas. Ang Espiritu ng Panginoon at ang aking Espiritu ay pinag-isa at naging isa. Kaya naman, ang ating katawan ay naging templo kung saan nananatili ang Espiritu Santo. Ang Diyos na Espiritu. Ang Diyos na Espiritu, isang ganap na persona na may karunungan, emosyon at kalooban. Dapat na malaman ang karunungang ito at pag-isipang mabuti. Sa ganitong paraan lamang tayo maaaring mabuhay ng matuwid na buhay. At ang Espiritu Santo na hindi lamang nananatili sa mga mananampalataya bilang isang garantiya, kundi nananatili din kasama nila. Nananatili siya sa mga mananampalataya. Iyon ay nananatili sa atin. At ang mga naligtas ay hindi maaaring maligaw o mawala. Buksan natin sa Ebanghelyo ni Juan, chapter 14. Juan chapter 14, verse 16 hanggang 17.
16 at 17. Basahin natin ng sabay. At hihingin ko sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang mga aliw upang makasama ninyo siya magpakailanman. Ito ang espiritu ng katotohanan na hindi kayang tanggapin ng sanlibutan sapagkat siya hindi nito nakikita o nakikilala man. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y nanatiling kasama ninyo at siya'y mapapasa inyo. Ang Espiritu Santo ay ibinigay bilang katiyakan. Ang katiyakan ng kaligtasan, isang katiyakan ng pagiging anak, katiyakan ng muling pagkabuhay, at katiyakan na tayo ang kanyang mga tagapagmana na magmamana ng makalangit na mana. Opo, narito siya sa atin bilang isang katiyakan. Kasabay nito, kasama natin siya at nananatili siya sa atin. Verse 17, sapagkat siya'y nananatiling kasama ninyo. Ibig sabihin ay sa iyo, siya'y mapapasa inyo. Inside, in. Ibig sabihin sa loob. Sa loob. Saang loob? Sa loob natin. Sa ating espiritu. Doon siya pumasok. Ngunit siya na nakikisama sa Panginoon ay nagiging iisang espiritu na kasama niya. Iyon ay nasa loob. Nanatili siya sa atin. Siya ay nasa atin. Hanggang saan natin siya makakasama? Sa Juan 14:16, upang makasama ninyo siya magpakailanman. Gaano ito katagal? Magpakailanman. Ibig sabihin, hindi na aalis ang Espiritu Santo. Sinabi rito, magpakailanman. Hindi po ba? Nananatili siya sa atin. Siya ay nasa atin at ito'y magpakailanman. Kaya hindi na tayo mapapahamak. Ang pinakatiyak na katibayan na hindi maaaring mapahamak ang isang ligtas sa ito. Hindi kailanman umaalis ang Espiritu Santo. May mga talata sa Biblia na marahil parang maliligaw, mapapahamak ang isang tao. Ngunit sinabi ito bilang isang utos at hindi iyon ang ibig sabihin nito. Sa verse 16, at hihingin ko sa Ama. Matapos na mabuhay, muli si Jesus at umakyat sa langit, natanggap niya ang Espiritu Santo mula sa Diyos. At kayo'y bibigyan niya ng isa pang mga aliw upang makasama ninyo siya magpakailanman. Sinabi niya rito na magbibigay siya ng isa pang mga aliw at makakasama natin ang mga aliw magpakailanman. Ang salitang mga aliw sa Griego ay parakletos na nangangahulugan siyang tumutulong. Sa simpleng salita, ibig sabihin ay tagapagtanggol. Isang tagapagtanggol. Ngunit bakit niya sinabi na magbibigay pa siya ng isang mga aliw? Nang kasama ni Jesus ang mga alagad, siya mismo ang kanilang mga aliw. Tinulungan ni Jesus ang kanyang mga alagad. Ngunit nang umalis na si Jesus, hindi na niya maaaring gawin iyon sa parehong paraan. Kaya ibig sabihin ay bibigay siya ng isa pang mga aliw, iyon ang Espiritu Santo upang gumawa ng gawaing iyon. At dito dapat natin bigyang pansin ang salitang isa pa. Isa pa. Sa Griego, may dalawang magkaibang gamit ang salitang isa pa. Ang isa ay heteros at ang isa ay alos. Ang salitang heteros ay nangangahulugang ibang uri. Isang bagay na ibang-iba. Samantalang ang alos naman ay nangangahulugang isa pang bagay mula sa kaparehong uri, ngunit naiiba. At ang salitang ginamit dito ay ang alos, isa pang bagay mula sa kaparehong uri. Ibig sabihin, magpapadala siya ng isa pang gagawa ng parehong gawain na ginawa ni Jesus. Kung paanong si Jesus ay ang Diyos Anak, ang Espiritu Santo ay Diyos din. Isusugo niya ang parehong Espiritu Santo. Ito ay parehas ang diwa. Gayunpaman, sapagkat ang posisyon at ang tungkulin ay magkaiba, ito ay ipinahayag bilang isa pa. Sa ngayon, maraming erehe sa Korean Church at kabilang dito ang mga nagsasabing sila ang Kristo at madalas na gumagamit ng verse na ito upang tukoy ng kanilang sarili. Sinasabi nila na sila ang isa pang mga aliw. Sila daw iyon. Kapag nakikipag-usap ka sa kanila, laging nauuwi sa salitang ito. Ngunit hindi iyon totoo. Siya rin ang Diyos, isa pang mga aliw ng parehong uri na gagawa ng mismong gawain na ginawa ni Jesus. Malinaw na sinabi kung sino siya, ang Espiritu ng katotohanan. Ang mga aliw
ay ang Espiritu ng katotohanan, ang Espiritu Santo. Kapag dumating ang mga aliw na iyon, siya'y mananahan sa inyo, makakasama mo siya at mananatili siya magpakailanman. Kaya hindi ka mapapahamak. Ang kaligtasan na nawawala ay hindi umiiral. Ang walang hanggang buhay na pwedeng mawala, imposible po yan. Isa sa mga alalahanin ng mga naligtas ay kung ang isang taong naligtas ay maaaring mapahamak o maligaw. Yan ay laging tanong. Ngunit ang Espiritu Santo ay hindi na umaalis. Kasama natin siya bilang katiyakan. Siya ay nananahan sa atin. Nananatili siya magpakailanman. Kapag ang isang mananampalataya ay nagkamali, maaari siyang dumaing, maaari siyang mapighati, maaari siyang manabik, ngunit hindi siya umaalis. Kaya sa Roma 8:26, sinasabi na kapag ang isang mananampalataya ay hindi makapanalangin ng maayos, ngunit ang Espiritu Santo mismo ay namamagitan na may mga daing na hindi maipahayag. Kapag ang isang mananampalataya ay nararapat manalangin ngunit hindi niya magawa, ang Espiritu Santo mismo ang nananalangin para sa mananampalataya. Sa Efeso chapter 4 verse 30, sinasabi, at huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa pamamagitan niya kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos. Dahil maaari natin siyang mapighati, ang utos ay huwag siyang pighatiin. Ngunit paano natin siya napipighati? Habang binabasa mo ang Efeso 4, makikita mo na kapag tayo ay nagsasalita ng walang ingat at nilalapastangan ng kaluwalhatian ng Diyos, ang banal na spirito ay napipighati. At kapag hindi natin ginamit sa tama ang ating mga katawan at gumagawa ng mga maruming kasalanan, siya ay napipighati. Ang Espiritu Santo ay napipighati. Sa Santiago chapter 4, pinapakita nito na ang isang ligtas ay nararapat na umibig sa Panginoon at lumapit sa Kanya. Ngunit sa halip ay iniibig nila ang sanlibutan. Nakikipagkaibigan sila sa sanlibutan. Kaya sa chapter 4, sinasaway sila, iniisip ba ninyo na walang kabuluhan ang sinasabi ng kasulatan? Ang Espiritu na pinatira niya sa atin ay nagnanasa na may paninibugho. Ang Espiritu Santo ay nagnanasa na may paninibugho. Kaya kahit siya ay dumaraing. Sa Hebreo 9:14 sinasabi, sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu, siya ay tinawag na walang hanggang Espiritu. Mga minamahal, ang Espiritu Santo ay nariyan bago pa man ang likhain ng sanlibutan at siya ay naroon sa panahon ng paglikha. Sa Genesis 1:1-2, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang anyo at walang laman at binalot sa kadiliman ng kalaliman samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Opo, naroon ang Espiritu Santo sa paglikha. At ang banal na Espiritu ay naroon sa panahon ng lumang tipan. Siya ay naroon sa panahon ng bagong tipan at maging hanggang sa matapos ang buong mundo, siya ay narito. Ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo ay mga walang hanggan. Siya ang walang hanggang Espiritu. Gayunpaman, mayroon kaunting pagkakaiba sa pagitan ng gawain ng Espiritu Santo bago natapos ni Jesus ang Ebanghelyo ng krus at ang Espiritu Santo pagkatapos ng kaligtasan. Ang Espiritu Santo mismo ay pareho sa diwa, ngunit ang kanyang gawain ay may pagkakaiba. Sa panahon ng lumang tipan, bago natapos ni Jesus ang gawain ng katubusan, siya ay inilalarawan bilang Espiritu na gumagawa. Ngunit sa panahon ng bagong tipan, mula nung natupad ni Jesus ang katubusan at ang ipinangakong Espiritu ay dumating sa mga sumasampalataya sa katubusan at naligtas, ang Espiritu Santo sa bagong tipan ay Espiritong nananahan. Iyon po, ginagawa niyang tahanan ng taong naligtas at gayon din sa tinipong iglesia ng mga tinubos. Inilagay ang kanyang pagkaulo, doon siya naroon. Mayroong pagkakaiba. Kaya kahit na ang Espiritu Santo ay gumagawa sa parehong paraan sa lumang tipan, kapwa sa mga individual at sa bansang Israel, kapag sila'y nagkasala, siya ay umaalis. Medyo iba po iyon. Siya ay nakasama nila, ngunit umalis siya. Kasama siya ng Israel, ngunit nang ang Israel ay nagkasala at nahulog sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, siya ay humiwalay sa kanila. Yan ay malinaw na inilalarawan sa Ezekiel chapter 10 at 11. Marahil ang salitang malinaw ang mas mainam na salita. Ito ay ipinahayag sa paraan na makakatulong na malinaw nating maunawaan. Naglalarawan ito ng kaluwalhatian ng Diyos sa itaas ng mga kirubin, sa itaas ng luklukan ng awa sa dakong kabanal-banalan. Ang kirubin ay sumisimbolo sa presensya ng Diyos at ang
kaluwalhatian ng Diyos ay nasa itaas ng mga kerubin sa itaas ng luklukan ng awa. Ngunit noong nagkasala ang Israel, umalis siya doon at lumipat sa pintuan ng templo. Pagkatapos lumabas siya ng pintuan at pumunta sa bulwagan. Mula sa bulwagan, umalis siya at nagtungo sa lunsod. Pagkaraan ng ilang sandali, umalis siya sa lunsod at pumunta sa bundok ng mga olibo. At mula sa bundok ng mga olibo, tuluyan na siyang umalis. Detalyado itong inilalarawan sa Ezekiel 10 at 11. Pagkatapos ay dumating ang Babylonia at hinatulan ng Israel. Kaya kung minsan ay kasama nila siya, ngunit umaalis din siya sa kanila. Nung si Saul na unang hari ng Israel ay binuhusan ng langis, ang Espiritu ng Diyos ay makapangyarihang lumukob sa kanya. Ngunit nang magkasala si Saul, sinasabi na ang Espiritu ng Diyos ay humiwalay sa kanya at isang masamang espiritu ang dumating sa kanya. Nung si David ay namuhay ayon sa kalooban ng Panginoon, ang Espiritu ay kasama niya. Ngunit si David ay nakagawa ng isang malaking kasalanan. Nangalo niya sa kay Batseba, ang asawa ni Urias, ay ipinadala niya sa unahan ng labanan upang mamatay. Kaya nagawa ang kasalanan ng planadong pagpatay. At pagkatapos nung sinaway siya ni Propeta Nathan, ano sa palagay niyo ang kinatatakutan ni David? Siya'y natatakot ng banal na spirito ay umalis sa kanya. Kaya nanalangin siya ng ganito sa mga awit 51, verse 10 hanggang 12. Mga awit 51, verse 10 hanggang 12. Mga awit 51, 10 hanggang 12, basahin ng sabay. Lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso, O Diyos, at muli mong baguhin ang matuwid na spirito sa loob ko. Sa iyong harapan ay huwag mo akong paalisin, at ang iyong banal na spirito sa akin ay huwag mong bawiin. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas, at alalayan ako na may espiritong nagnanais. Pagkatapos magkasala ni David, nang manalangin siya sa Diyos na nagsasabing ang iyong banal na spirito sa akin ay huwag mong bawiin. Natakot siya na baka bawiin ng espiritu, na baka umalis sa kanya ang banal na spirito. Bakit? Sapagkat sa lumang tipan, ang banal na spirito ay gagawa lamang pansamantala. Pansamantalang darating sa mga individual o sa sambahayan ni Israel upang may sakatuparan ng kanyang gawain. Siya ang espiritu na gumagawa, ngunit maaaring umalis anumang oras kapag ang isang tao ay nakagawa ng mali. Ito ay iba sa katotohanan ng bagong tipan, kung saan ang espiritu ay dumarating upang manahan sa mga mananampalataya na nananatili sa gitna ng kapulungan ng mga mananampalataya ang iglesia bilang kanyang tahanan at itinakda ang kanyang pamumuno doon. Yun ay isang bagay na naiiba. Upang maipaliwanag ito sa patalinhagang paraan, pwede natin tignan ang Genesis 8. Pagkatapos ng baha, si Noe na nasa loob pa rin ng daong ay gustong malaman kung ang tubig ay humupa na. Una, pinadala niya ang uwak, ngunit hindi na ito bumalik. Pagkatapos ay nagpadala siya ng isang kalapati ng 3 beses. Sa unang pagkakataon ng kalapati ay walang nakitang pahingahan at bumalik. Sa pangalawang pagkakataon, pagkatapos ng 7 araw na paghihintay ay ipinadala niya ito muli. At sa pagkakataong ito ay bumalik ito na may dalang isang bagong pitas na dahong olibo. Sa ikatlong pagkakataon, pagkatapos ng isa pang 7 araw, pinakawalan niya ang kalapati at hindi na ito bumalik. Anong itinuturo nito sa atin? Ang ilang makasaysayang pangyayari sa Biblia ay ibinigay upang ipaliwanag ang mga espiritual na katotohanan. Si Noe ay kumakatawan sa Diyos Ama at ang kalapati kumakatawan sa banal na spirito. Sinabi ng banal na spirito ay dumating kay Jesus bilang isang kalapati. Sa lumang tipan, ipinadala ng Diyos Ama ang espirito. Ngunit dahil ang sangkatauhan ay napakasama, ang espiritu ay hindi makahanap ng anumang lugar na tirahan. Walang lugar ng kapahingahan para sa kanya. Kaya nga nang dumating si Jesus sa kanyang unang pagdating sa Mateo 8, sa panahon ng kanyang pampublikong ministeryo, verse 20, sinabi ni Jesus sa kanya, may mga lungga ang mga asong gubat at ang mga ibon sa himpapawid ay may mga pugad. Ngunit ang anak ng tao ay walang mapagpahingahan ng kanyang ulo. Nangangahulugan ito na walang lugar kung saan siya mahihiga. Ang kanyang ulo'y mapagpapahinga. Walang tirahan. Ngunit ganun pa man, ipinadala ng Diyos si Jesus. Matapos may sakatuparan ni Jesus ang ebanghelyo sa krus at bumalik sa Ama,
ang kalapati na nagdala ng sariwang dahon ng olibo ay kumakatawan sa masayang balita ng muling pagkabuhay na dinala sa Diyos. Pagkatapos nang ang kalapati ay ipinadala sa ikatlong pagkakataon at hindi na bumalik, ito'y nagpapahiwatig na ang Diyos Amay nagpadala ng Espiritu Santo na ngayon ay nananahan sa mga kaluluwa ng mga mananampalataya sa loob ng kapulungan ng mga tapat. Saan ang lugar na iyon? Itinatag niya ang kanyang tirahan sa piling ng mga mananampalataya at doon inihiga niya ang kanyang ulo. Kaya hanggang sa muling pagdating ng Panginoon, ang Espiritu Santo ay patuloy na kumikilos dito sa lupa. Ito'y ipinakita sa atin bilang isang aral. Dahil siya ay nananahan sa atin bilang isang katiyakan. Ang mga mananampalataya ay hindi kailanman maliligaw o mapapahamak. Iyan ay talagang tiyak. Kahit na may magturo ng ibang doktrina, huwag kayong maniwala sa mga iyon. At huwag hayaang maakit ang inyong mga tenga. Sa unang Korinto 11:32, subalit kapag tayo hinatulan ng Panginoon, tayo'y sinusupil upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanlibutan. May disiplina, ngunit walang pagkawasak. Ngayon, tignan po natin at hanapin sa Roma chapter 8. Roma chapter 8, verse 31 hanggang 35. Roma chapter 8, verse 31 hanggang 35. Babasahin po natin ito. Babasahin ko po. Ano nga ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi ibibigay sa atin nang walang bayad ang lahat ng mga bagay? Sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga pinili ng Diyos? Ang Diyos ang siyang umaaring ganap. Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay. Oo, siyang muling binuhay mula sa mga patay, na siya ring nasa kanan ng Diyos, na siya ring namamagitan para sa atin. Sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kahirapan ba? O ang kapigatian? O ang pag-uusig? O ang taggutom? O ang kahubaran? O ang panganib? O ang tabak? Nakikita natin dito ang mga salitang sinong laban sa atin, sinong magsasakdal ng anuman laban sa mga pinili ng Diyos, sino nga hatol. Ang isang taong naligtas ay nakatanggap ng banal na spirito bilang isang katiyakan, na nananahan at nananatili kasama niya. Kaya walang sino man ang maaaring sumalungat, makapagbintang o makapaghatol sa mga kabilang sa Panginoon. Dahil sila ay pag-aari ng Diyos, nasa kamay sila ng Diyos. At ang taong naligtas ay umiibig sa Panginoon. Iniibig ng Panginoon ang taong naligtas. Verse 35 hanggang 37, sinong makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kahirapan ba, o ang kapigatian, o ang pag-uusig, o ang taggutom, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak? Gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw. Kami tinuturing na mga tupa sa katayan, ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga nagtatagumpay. Verse 38, sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, ni ang buhay niyang anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay na kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alinpamang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ako'y naniniwalang lubos at walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ito ay personal na katiyakan. Bawat taong naligtas ay mayroong kaparehong katiyakan na sinabi ni Pablo. Ito rin ay kanilang personal na paniniwala. Kaya naman hindi na sila mapapahamak. Balik tayo sa unang Korinto chapter 1. Unang Korinto chapter 2 verse 12. Ngayon ay aming tinanggap hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritong mula sa Diyos, upang aming malaman ang mga bagay na walang bayad na ibinigay sa amin ng Diyos. Dito makikita natin ang mga bagay na walang bayad na ibinigay ng Diyos. Ito ay plural. Ibig sabihin maraming pagpapala na ibibigay ang Diyos sa kanyang biyaya. Sa mga ito, anong pinakamahalaga? Ito ang biyaya ng kabayaran ng kasalanan.
at ang kaligtasan. Ang biyaya ng kaligtasan ang pinakamahalaga. Dahil kay Jesus at sa kanyang kamatayan sa krus, ang mga kasalanan ko ay tunay na nalutas at natanggap ko ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ang kaligtasan ay nais sa katuparan ng Espiritu Santo. Sa isang tao ay nakakaalam. Naniniwala at may katiyakan ng realidad ng kabayaran ng kasalanan at nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Mayroong katiyakan at may kagalakan at pasasalamat. Tingnan natin sa 1 Corinto chapter 2 verse 1. Verse 1. Mga kapatid, nang ako'y dumating sa inyo, hindi ako dumating na nagpapahayag sa inyo ng patotoo ng Diyos sa pamamagitan ng matatayog na pananalita o karunungan. Ang patotoo ng Diyos. Sa verse 2, tumutukoy kay Jesus at sa kanyang kamatayan sa krus. Ito ang mensahe ng krus. Basahin po sa verse 2. Sapagkat aking ipinasyang walang anumang malaman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo at siyang ipinako sa krus. Ako'y nakasama ninyo na may kahinaan, takot at lubhang panginginig. Ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa pamamagitan ng mapang-akit na mga salita ng karunungan, kundi sa pagpapamalas ng Espiritu at ng kapangyarihan. Upang ang inyong pananampalataya ay huwag maging batay sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Kapag ipinangaral natin ang patotoo ng Diyos, ang Ebanghelyo, ang aking pangangaral ay hindi sa pamamagitan ng mapang-akit na mga salita ng karunungan, kundi sa pagpapamalas ng Espiritu at ng kapangyarihan. Ang mga salita ay kailangan, ngunit kung wala ang paggawa ng Espiritu, hindi mangyayari ang kaligtasan. Kapag gumawa ang Espiritu, magkakaroon ng katiyakan ng personal na kaligtasan. Dahil sa katiyakan ito, mayroong kagalakan at pasasalamat. Kaya sa verse 5, sinasabi, upang ang inyong pananampalataya ay huwag maging batay sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Ang pananampalataya ng bawat tao, kung ito ay ibinigay sa pamamagitan ng paggawa ng Espiritu, ay matatag sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. At sa verse 4 at 5 ay katulad ng mga sinabi sa unang Tesalonica chapter 1 verse 5. Tingnan po natin, unang Tesalonica. Unang Tesalonica, chapter 1 verse 5, sapagkat ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din at sa Espiritu Santo at sa lubos na pagtitiwala. Kung paanong nalalaman ninyo kung anong pagkatao ang aming pinatunayan sa inyo alang-alang sa inyo. Sapagkat ang aming ebanghelyo hindi dumating sa inyo sa salita lamang. Ipinangaral natin ang ebanghelyo sa pamamagitan ng salita. Ngunit kung ang mga salita lamang, magtatapos lang ito sa pagkaalam, kundi sa pamamagitan din. Sabi dito, sa pamamagitan din ng kapangyarihan. Ito ang kapangyarihan ng Diyos. At pagkatapos ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ito ang paggawa ng Espiritu Santo. At ang lubos na pagtitiwala. Kapag ito ay nais sa katuparan sa kapangyarihan ng Diyos at sa paggawa ng Espiritu Santo, nabubuo ang katiyakan sa loob ng isang tao. Kung tunay na natanggap ng isang tao ang Espiritu na nagmula sa Diyos at dumating sa paniniwala sa Ebanghelyo sa pamamagitan ng paggawa ng Diyos, tunay na may dakilang katiyakan sa taong ito. Unang Juan chapter 5 verse 8. Unang Juan chapter 5 verse 8. Basahin ko po. Ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo, at ang tatlo ay nagkakaisa. Sinasabi, sapagkat may tatlong nagpapatotoo. Ang Espiritu ay nagpapatotoo, ang tubig ay nagpapatotoo, at ang dugo ay nagpapatotoo. Una, si Jesus ay nagdanak ng dugo doon sa krus. Hindi ba? Ang dugong dumanak kay Jesus ay naging ebidensya. Sumunod, ang tubig ay ang salita. Ang katotohanan na ang dugo ni Jesus ay tiyak na luminis sa ating mga kasalanan ay naitala sa salita. Kaya ang salitang iyon ay naging ebidensya at kung ang salitang iyon ay ipinangaral, ang Espiritu Santo ay kumikilos. Ang Espiritu Santo ay nagpapatotoo sa loob ng bawat tao. Kaya ang pananampalataya ay tiyak na nabubuo. Verse 9 hanggang 11.
Kung tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao, ay higit na dakila ang patotoo ng Diyos, sapagkat ito ang patotoo ng Diyos na siya'y nagpapatotoo tungkol sa kanyang anak. Ang sumasampalataya sa anak ay may patotoo sa kanyang sarili. Ang hindi sumasampalataya sa Diyos ay ginagawa siyang sinungaling, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa patotoo na ibinigay ng Diyos tungkol sa kanyang anak. At ito ang patotoo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Basahin po sa verse 12, ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Kaya ang mga taong naniwala sa salita sa kanilang puso sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at paggawa ng Espiritu Santo ay may matatag na pananampalataya sa pagpapatotoo tungkol sa kanyang anak. Ang katotohanan, si Jesus ang aking tagapagligtas at nagbayad ng aking mga kasalanan. Kaya tiyak ito sa kanilang mga puso. Kaya naman sila may pasasalamat. Sa unang Pedro chapter 1, verse 8 hanggang 9, hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong iniibig. Bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan at nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Ito'y maluwalhating kagalakan. Ito'y kagalakan na hindi maiaambing sa anuman sa mundo. Kaya kung titignan sa Roma chapter 5 verse 11, ang taong ligtas ay nagagalak rin sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At sa inaharap sa pagbabalik ng Panginoon at pagpasok natin sa walang hanggang langit, mayroong kagalakan na sinasabi sa Roma 5:2, kung saan tayo magagalak sa pag-asa sa kaluwalhatian ng Diyos. At sinasabi na habang tayo nabubuhay dito sa mundo, kahit na maaari tayong magkaroon ng maraming uri ng paghihirap, nagagalak rin tayo sa ating kapighatian. Nagagalak tayo dahil tayo ay ligtas. Nagagalak tayo kapag iniisip natin ang pag-asa. Nagagalak tayo kahit sa kasalukuyan nating kapighatian dahil binabago at sinasanay tayo ng Diyos sa pamamagitan ng mga ito. At anong uri ng pagbabago ang nangyayari kapag dumating ang Espiritu Santo? Tayo nagkakaroon ng mabuting budhi. Ito ang pinakamahalagang bahagi. Kapag dumating ang Espiritu Santo, ang ating budhi ay nalilinis at nagsisimula itong gawin ang kanyang orihinal na gampanin. Tignan po natin sa unang Pedro chapter 3 verse 21. Unang Pedro chapter 3 verse 21. Basahin po natin ito. Basahin po ng sabay. At ang bautismo na siyang kalarawan nito ang nagliligtas sa inyo ngayon, hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman, kundi bilang paghiling sa Diyos ng isang malinis na budhi sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman. Sinasabi na hindi. Sinasabi dito na ang maligtas at mabautismuhan na hindi ibig sabihin na ang karumihan ng laman ay naalis na. Ano po ba ang karumihan ng laman? Sa ating laman, mayroong likas na kasalanan na nasa atin na sapagkat tayo ay pinanganak mula kay Adan. Mayroon po tayong likas na pagiging makasalanan na nagnanais gumawa ng kasalanan. Mayroon tayong likas na pagkamakasalanan. Ibig sabihin po na hindi pa ito naaalis. Kung gayon, ano ang nabago? Sinasabi dito na kundi bilang paghiling sa Diyos ng isang malinis na budhi. Ang ating budhi ay naging malinis. Ang ating budhi ay nagsimula ng gumana ng tama. Para po sa lahat, ano po ang katulad ng budhi ng tao bago maligtas? Ang budhi ay pareho pa rin. Ngunit kung ilalarawan natin ang budhi bago ang kaligtasan gamit ang mga salita sa Biblia, ito po ay mahinang budhi, budhing nadungisan, at isang budhing tinatakan ng nagbabagang bakal. Kaya kung titingnan natin sa Biblia, unang Korinto 8:7, ang kanilang budhi palibasa ay mahina ay nadudungisan. Sinasabi dito na ang budhi ay nadungisan. Sinasabi na ang budhi ay mahina. Sa Tito 1:15, tumutukoy sa mga hindi mananampalataya, kundi ang kanilang pag-iisip at budhi ay pawang pinarumi. Sinasabi din sa unang Timoteo 4:2 na ang budhi ay tinatakan ng nagbabagang bakal. Anong ibig sabihin ng tinatakan ng nagbabagang bakal? Ito ay pagtatak gamit ang apoy. Ginagawa nila ito noon sa mga bilanggo. Tama po, kapag ang katawan ay tinatakan ng nagbabagang bakal, ang cell ay namamatay at hindi na po ito gagana.
ang pagkakaroon ng budhi. Subalit hindi naman gumagana. Ito po ang budhing tinatakan ng nagbabagang bakal. Ang budhi bago ang kaligtasan ay isang mahinang budhi, isang maruming budhi, tinatakan ng nagbabagang bakal. Tiyak na makikita niyo po ito kung titignan natin ang budhi ng mga hindi mananampalataya. Sapagkat para sa budhi, ang pamantayan ay napakahalaga. Ano po ba? Ano po ang sinabi ko na mahalaga para sa isang budhi? Ang pamantayan ay mahalaga sa pagitan ng salita at ng budhi. Ano ba ang dapat unahin? Ang salita. Ang kailangang mauna kaysa budhi, ang pamantayan ay mahalaga para sa isang budhi. Sa simula dapat ito ay isang budhi na mayroong Diyos at salita ng Diyos bilang pamantayan nito. Subalit dahil wala itong Diyos at sa kanyang salita, bilang pamantayan nito, ito ay nagiging mahina, marumi at tinatakan ng nagbabagang bakal. Dapat nating sundin ang pamantayan ng salita. Ngunit kapag naligtas ang isang tao, ang pamantayan ng budhi ng isang tao ay naitatama. Ito ang dahilan kung bakit ang budhi ay nagsisimulang gawin ang kanyang tamang gawain, sapagkat hinahanap nito ang Diyos at nakakaunawa ayon sa pamantayan ng salita. Nung tayo naligtas, ang Espiritu Santo ay dumating sa ating espiritu. Tama po? Kaya kahit ang marumi, mahina at budhing tinatakan ng nagbabagang bakal, ay binabago patungo sa malinis na budhi. Kung kayo ay tunay na naligtas, ang talatang ito ay naisa sa katuparan. Sa unang Pedro 3:21, kundi bilang paghiling sa Diyos ng isang malinis na budhi, ang budhi naging malinis. Kaya ang puso at kaluluwa ay naging malinis. Kung titignan sa verse 22, ngayon, nilinis na ninyo ang inyong mga kaluluwa sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan. At kung titignan natin sa Gawa 15, verse 8 at 9, sinasabi para sa mga hintil, hindi lamang para sa mga Hudyo, nagpapatotoo sa kanila sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng Espiritu Santo at nilinis ang kanilang mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa pamamagitan ng pananampalataya, kapag ang isang tao ay tunay na sumampalataya, ang kanilang puso ay nalilinis. Ezekiel 11:19, 36 at 26, sinabi niya na siya ay magbibigay sa kanila ng bagong espiritu. At kapag dumating ng Espiritu Santo, siya ay magbibigay ng isang puso, bagong puso, pusong laman. Nagkakaisang puso. Unang Korinto 2:16, na sa amin ang pag-iisip ni Kristo. Ibig sabihin ay natanggap natin ang nagkakaisang puso na nagkaisa sa Panginoon. Tayo binigyan ng isang bagong puso. Sa nakalipas, ito'y pusong masuwayin. Ngunit ito'y binago patungo sa masunuring puso. Itong dahilan kung bakit ang budhi ay naging malinis. Kahit na may mga taong nagsasabi na sila'y ligtas na, ngunit kung sila'y hindi namumuhay ng ayon sa kanilang budhi at kumikilos na parang walang budhi, maaaring ito'y walang katibayan na hindi talaga sila ligtas. Nung tayo naligtas, ang ating espiritu at puso ay nalinis. At tayo binigyan ng isang malinis na budhi, kundi bilang paghiling sa Diyos ng isang malinis na budhi. Sa gitna ng maraming problema, nagsisimula na tayong unahin ng Panginoon. Mamuhay na mula nasa gitna ng Panginoon. At kapag dumating ang mga kahirapan, tayo nagtitiwala sa Panginoon at nagdanais matanggap ang mga kasagutan mula sa Kanya. Walang makapagsasabi, si Jesus ay Panginoon, maliban sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasabi na maliban na lamang na dumating ang Espiritu Santo, walang makapagsasabi na si Jesus ang Panginoon ng kanilang mga buhay. Ang isang tao na mayroong Espiritu Santo ay kikilalanin na si Jesus ang Panginoon. At sila ay mamumuhay na ang Panginoon ang nasa gitna. Na ang Panginoon ang bilang pamantayan ng lahat. Kaya tungkol sa pamantayan, pag-isipan natin ang tungkol sa isang pamantayan pa. Nung tayo naligtas, dahil sa Espiritu Santo ay dumating sa atin, malinaw na ang pamantayan ay naitatag. Tingnan natin sa Juan 16, verse 6. Juan 16, verse 6. Juan 16, verse 7. Basahin po natin. Gayon may sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, makakabuti sa inyo na ako'y umalis. Sapagkat kung hindi ako aalis, ang mga aliw ay hindi darating sa inyo. Ngunit kung ako'y umalis, siya'y susuguin ko sa inyo. At pagdating niya, kanyang susumbatan ng sanlibutan tungkol sa kasalanan, sa katwiran at sa kahatulan.
tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila sumasampalataya sa akin. Tungkol sa katwiran sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo ako makikita. Tungkol sa kahatulan sapagkat ang pinuno ng sanlibutan ito hinatulan na. Sa pamamagitan ng kanyang pag-alis, sa verse 7, si Jesus ay nangako na magpapadala ng mga aliw. At kapag dumating na ang mga aliw, susumbatan niya ang sanlibutan tungkol sa kasalanan, sa kung anong katwiran at paghuhukom, kanyang susumbatan ng sanlibutan. Ibig sabihin, malinaw niyang iyahayag ang pamantayan sa sanlibutan. Sinasabi na tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila sumasampalataya sa akin. Mga kapatid, ano po ba ang kasalanan? Siyempre, ang mga tao ay hinahatulan at napupunta sa impyerno dahil sa mga kasalanan na nagawa ng bawat isa. Ano po bang pinakamalaking kasalanan? Ito ang hindi pagsampalataya. Ang lahat ng tao ay mapupunta sa impyerno dahil sa kasalanan na hindi pagsampalataya. Sapagkat nilutas na ni Jesus ang kanilang mga kasalanan. Kung hindi nila ito sasampalatayanan, wala silang pagpipilian kundi mapunta sa impyerno. Kaya ang pinakamalaking kasalanan ay ang kasalanan ng hindi pagsampalataya. Ang pinakamalaking kasalanan ay ang hindi pananampalataya. Nagpatotoo mismo ang Espiritu Santo na ang hindi pananampalataya ay kasalanan. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Ito ay nung panahon ni Andrew Jackson. Siya po ang ikapitong presidente ng Amerika. Ang lalaking si George Wilson ay isang magnanakaw. Pumunta siya sa post office para magnakaw. Habang ginagawa niya ito, aksidente siyang nakapatay ng tao. Nakapatay siya. Dahil dito, siya ay hinatulan ng kaparusahan kamatayan. Ngunit siya ay kilalang kilala ng mga kaibigan niya. Bilang isang taong may magandang ugali at kahit siya ay nakapatay, aksidente lang iyon. Siyempre, mali ang magnakaw, kahit pa mahirap ang buhay. Pero, ang pagkapatay ay hindi sinasadya. Iniisip ng mga tao na hindi patas ang hatol ng kamatayan. Kaya nagsimula silang gumawa ng paraan para maligtas siya. Ito ay naging malaking issue sa Amerika. Maraming tawang pumirma sa petisyon na palayain siya at dinala ito kay President Andrew Jackson. Inilagay ni President Jackson ang tatak niya at ang sulat ng paglaya ay inilabas at pinadala sa magnanakaw na si George Wilson. Siya ay pinapalaya na. Ngunit nagmatigas si George Wilson at ipinilit na dapat siyang bitayin at hindi dapat makalaya. Kaya ito'y naging problema. Ano ngayon ang gagawin ng prison warden? Papalayain ba siya o dapat ituloy ang bitay? Ito'y naging usapin. Kaya ang Supreme Court ng United States ay nagkaroon ng pag-uusap tungkol dito. Sa panahon na iyon, ang Chief Justice na si John Marshall ay nagbigay ng hatol. Ito ay isang sikat na kapasyahan. Ang pardon o kapatawaran ay isang pirasong papel lamang. Kapirasong papel. Ang bisa nito ay nakadepende sa pagtanggap ng taong tinutukoy dito. Bihira na tanggihan ng pardon. Ngunit kung ito ay tanggihan, wala nang magiging kapatawaran. Ano pong sinabi niya tungkol sa pardon? Sabi niya, ito ay isang papel lamang. Ito ay isang sikat na hatol at sa huli, binitay si George Wilson. Bakit namatay ang magnanakaw na ito? Binitay ba siya dahil sa pagpatay? Ngunit pinatawad na siya sa kanyang kasalanan. Sa katunayan, namatay siya dahil sa pagtanggi sa pardon. Bakit napupunta sa impyerno ang mga inapo ni Adan? Napupunta ba sila dahil sa kanilang kasalanan? Opo. Ngunit ang mga kasalanang iyon ay pinatawad na sa pamamagitan ni Jesus. Sa totoo, napupunta sila sa impyerno dahil hindi sila sumasampalataya sa katotohanan na ang kanilang mga kasalanan ay napatawad na. Anong kasalanan? Ito ang hindi pagsampalataya, ang hindi pagtanggap, kasalanan ng pagtanggi sa pag-ibig. Malinaw na sinasabi sa atin ng Espiritu Santo na kung ang kasalanan at kung ang katwiran, sinabi ni Jesus, sapagkat ako'y pupunta sa Ama. Anong ibig sabihin na pupunta sa Ama si Jesus? Ibig sabihin, muli siyang mabubuhay at aakyat sa langit. Sa buhay ni Jesus, mayroon siyang katwiran na nasunod niya ang buong kautusan. Dapat nating matanggap ang katwiran na ito upang tayo ay maging matuwid. Tama po? Inako ni Jesus ang mga kasalanan. At ang katwiran ni Jesus
na nakasunod sa buong kautusan ay ibinigay sa atin. Wala tayong sariling katwiran sa atin. Nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Kung ganun, anong katwiran ang mayroon tayo? Ito ang katwiran ng Panginoon na ibinigay sa atin. Iyon ang ibig niyang sabihin na mayroon tayong katwiran. At ano naman ang paghukom? Sapagkat ang pinuno ng sanlibutan ito ay hinatulan na. Ang hindi pagsampalataya ng bawat tao ay para bang ayon sa sarili nilang kalooban. Tama po ito. Ngunit kasabay nito, sila rin ay nadadaya ng dyablo. Ibinigay ng Diyos ang salita na kinakailangan natin at nagtakda siya sa atin ng pamantayan. Sinasabi na bibigyan niya tayo ng malinis na konsensya. Hindi po ba? Hinahanap natin ang Diyos. Nagsisimula tayong hanapin kung ano ang kalooban ng salita ng Diyos. Pinapaalam ang mga problema sa Diyos, tumatanggap ng kasagutan at nabubuhay na may pagkaunawa. Ngunit kapag inalis ng tawang malinis na konsensyang ito, o kung may magsabi na mayroon siyang pananampalataya ngunit walang budhi, iyon ay maling pananampalataya sa simula pa lang. Sa unang Timoteo, chapter 1, verse 19 hanggang 20. Buksan natin. Unang Timoteo, chapter 1, 19 hanggang 20. Babasahin natin ito ng sabay. Unang Timoteo 1, 19 hanggang 20. Basahin po. Na iniingatan ng pananampalataya at ang mabuting budhi. Sa pamamagitan ng pagtatakwil sa budhi, ang ibang tao ay nakaranas ng pagkawasak ng barko sa kanilang pananampalataya. Kabilang sa mga ito sina Himeneo at Alejandro na aking ibinigay kay Satanas upang sila'y maturuang huwag manlapastangan. Na iniingatan ng pananampalataya at ang mabuting budhi. Ang pananampalataya at mabuting budhi ay konektado. Ang taong may pananampalataya ay mayroon ding mabuting budhi. Dahil ang maruming budhi na nababago tungo sa isang mabuting budhi. Ngunit sinasabi ng iba na para magkaroon ng pananampalataya at itakwil ang kanilang budhi, kaya sinabi ang ibang tao nakaranas ng pagkawasak ng barko sa kanilang pananampalataya. Ito ay shipwreck faith. Itinulad ito sa isang barko na lumubog. Kung ang isang barko ay lumubog, sila ay mamamatay. Ang pagkawasak ng barko sa pananampalataya ay patungo sa impyerno. Sa mga ito ay sina Himeneo at Alejandro na lumihis sa katotohanan at sinasabing ang muling pagkabuhay ay naganap na. Sa verse 18, na lumihis sa katotohanan at sinasabing ang muling pagkabuhay ay naganap na. Siya ang nanggugulo sa pananampalataya ng marami sa pamamagitan ng maling doktrina para makapagpahayag ng kamalian na para bang ito'y katotohanan. Ito'y mula sa maruming budhi. Tayong lahat ay dapat maging maingat sa ating mga sinasabi. Kailangan nating mag-ingat kung talaga bang totoo ang sinasabi natin o hindi. At sa lahat ng mga bagay anong dapat natin gamitin, dapat ang maging pamantayan natin ang Biblia. Ngunit kahit na tayo ay naligtas, kung lilis tayo sa pamantayan ng Biblia, ang ating budhi madudungisan. Maaring humina ang ating budhi. Kung matinag ang pananampalataya natin, magkakaroon ng problema ang ating budhi. Kaya ang isang tiyak na katibay na dumating sa atin ng Espiritu Santo ay binigyan tayo ng mabuting budhi. Ang ating puso at kaluluwa ay nalinis. Ang mga taong tinatahanan ng Espiritu Santo at nasa ilalim ng kautusan ng Espiritu ng buhay ay pamumunuan. Kaya naman, magagawa nilang daigin ang likas na kasalanan at mabubuhay sa pagtatagumpay. Sasabihin ko po ang isa pang paksa. Nakalagay sa Roma chapter 8. Roma chapter 8, verse 1 hanggang 2. Roma chapter 8, verse 1 hanggang 2. Basahin natin. Ngayon ngay wala ng kahatulan sa mga nakay Kristo Jesus, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na nakay Kristo Jesus ay nagpalaya sa atin mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Sabi dito, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay nagpalaya sa atin mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Kung babasahin natin ito sa wikang Griego, sabi, pinalaya. At sa present continuous tense, pinalalaya. Parehas itong tama. Kaya, totoo po na tayo ay pinalaya mula sa kahatulan.
Ngunit sa aktual na buhay, dahil mayroon pa tayong likas na pagkamakasalanan, minsan nahahatak tayo nito tungo sa kasalanan. Pagkatapos tayo nakokonsensya. Ngunit kung tayo ay mabubuhay ayon sa kautusan ng Espiritu ng buhay, sinasabi na tayo ay unti-unting makakalaya mula sa mga bagay na ito. Ang mahalagang bagay dito ay ang kautusan ng Espiritu ng buhay. Kahit na tayo ay naligtas na, mayroon pa rin tayong likas na pagkamakasalanan. At dahil dito, tayo po ay nakakaranas ng pagdurusa. Si John Newton, na isang evangelist na sumulat ng himnong Amazing Grace, ay nagsabi, madalas kong marinig ang tungkol sa masamang papa, evil pope. Okay? Masamang papa sa mundo. Pero may mas masamang papa sa loob ko. Sinasabi niya ang tungkol sa kanyang likas na pagkamakasalanan. Dahil sa likas na pagkamakasalanan, nagdurusa siya. Dahil hinihila ng likas na pagkamakasalanan, nararamdaman niya ang kahirapan at naunawaan ng mga Kristiyano na sa loob natin ay may dalawang kautusan. Sa kaluluwa, dumarating ang Espiritu Santo at may isang kautusan na nagnanais mabuhay sa kanyang kalooban. Ngunit sa laman, may likas na pagkamakasalanan at may isang kautusan na nagnanais gumawa ng kasalanan. Kaya naunawaan natin na ang dalawang kautusan, ito ay naglalaban sa loob natin. Kaya si Pablo po ay nagpapatotoo tungkol dito sa Roma 7 verse 8. Roma 7 verse 8. Sapagkat nalalaman ko na walang mabuti na nananatili sa akin. Sa makatwid ay sa aking laman. Ang pagnanais ng mabuti na sa akin. Subalit hindi ko iyon magawa. Tumutukoy ang sa aking laman, sa aking katawan, kung saan nananahan ang likas na pagkamakasalanan. Verse 19. Sapagkat ang mabuti na aking nais ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko nais siya kong ginagawa. Verse 20. Subalit kung ang hindi ko nais, ang siya kong ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Kaya nga natagpuan ko ang isang kautusan na kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang kasamaan ay malapit. Sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos sa ikabuturan ng aking pagkatao. Subalit, nakikita ko ang kakaibang kautusan sa aking mga bahagi na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip. At ako'y binibihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa bahagi ng aking katawan. Kahabag-habag na tao ako, sino magliligtas sa akin mula sa katawang ito ng kamatayan? Ngunit salamat sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Kaya nga ako mismo ay naglilingkod sa kautusan ng Diyos sa pamamagitan ng aking pag-iisip, ngunit sa pamamagitan ng laman sa kautusan ng kasalanan. Subalit kung ang hindi ko nais ang siya kong ginagawa, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Mali po ang pagkaunawa ng ilang mga tao dito na sinasabi nila, hindi ako ang nagkakasala, kundi ang kasalanang nasa akin ang nagkakasala. Hindi yun tama. Mali po yun. Ang sarili natin ang gumagawa ng kasalanan. Ang mga talatang ito ay nangangahulugan na dahil sa likas na pagkamakasalanan, dumaraing siya. Dahil sa likas na pagkamakasalanan. Kaya naunawaan niya ang isang kautusan. Kahit na gusto niya gumawa ng mabuti, ngunit nasa kanya ang kasamaan. Sa panloob na pagkatao, nagagalak siya sa kautusan ng Diyos. Bakit po? Sapagkat siya ay nanatiling kasama ninyo. Dahil ang Espiritu Santo ay dumating sa kaluluwa, ang panloob na pagkatao ay tumanggap ng buhay ng Diyos ay nagnanais na mabuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Sa verse 23, subalit nakikita ko ang kakaibang kautusan sa aking mga bahagi na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip at ako'y binibihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa bahagi ng aking katawan. Kahabag-habag na tao ako. Sinong magliligtas sa akin mula sa katawang ito? Ito ay pagdaing. Malaking gawain ito para sa atin pagkatapos ng ating kaligtasan. Hindi po ba? Paano natin mapagtatagumpay ng likas na pagkamakasalanan at mabubuhay sa tagumpay ayon sa salita ng Diyos sa katotohanan? Napakahalaga nitong paksa na dapat nating pag-isipan. Paano tayo mabubuhay na kasundo ang Diyos habang may likas na pagkamakasalanan? Itong paksa na dapat nating pag-isipan. Kung titignan natin sa aklat ng Levitico chapter 7 verse 13, mula sa mga handog pangkapayapaan na ibinigay sa Diyos, ginamit ang tinapay na may pampaalsa. Sa buong Biblia, ang pampaalsa ay laging binabanggit bilang bagay na masama, bilang kasalanan. Ngunit sa handog pangkapayapaan na ibinigay sa Diyos,
ang tinapay na may pampaalsa ay ginamit. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, tayo ay ipinagkasundo sa Diyos habang may likas na pagkamakasalanan. Iyon ang sinasabi nito. Kaya sa Roma chapter 5 verse 1, kaya't yamang tayo inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo inaring ganap at naligtas, ngunit dapat tayong masiyahan sa kapayapaan sa Diyos. Habang nasa sitwasyon tayo ng pagkakaroon ng likas na pagkamakasalanan, tayo ay ipinagkasundo na sa Diyos. Hindi ito posible sa pamamagitan ng sarili nating lakas. Kaya nga ibinigay niya ang Espiritu Santo. May lugar kung saan nananahan ang Espiritu Santo. Sa lugar na iyon dapat tayong mapamunuan sa ilalim ng kautusan ng Espiritu ng buhay. Tanging sa pamamagitan lang nito tayo magkakaroon ng tagumpay. Opo. Sa pamamagitan lamang nito tayo magkakaroon ng tagumpay. Halimbawa, may batas ng gravity sa buong mundo. Kapag hinawakan ko ang tasang ito dito, kapag binitawan ko ito, babagsak ito. Tama? Babagsak ito dahil may batas ng gravity. Sa ngayon, bakit hindi ito bumabagsak? Dahil may mas malakas na batas na humahawak dito. Kaya hindi ito bumabagsak. Gayun din naman. Kahit na may likas na pagkamakasalanan at hinihila tayo nito, kung nasa ilalim tayo ng pamumuno ng isang mas malakas na batas, nasa mamahala tayo ng mas dakilang kautusan, magagawa nating magtagumpay. Kung gayon, nasa ng lugar kung saan ang kautusan ng Espiritu ng buhay gumagawa? Sa iglesia. Saan pinili ng Espiritu Santo ang kanyang tahanan at inilagay ang kanyang ulo? Sa iglesia, sa grupo ng mga mananampalataya. Doon ang Espiritu Santo ay gumagawa at doon may gawain ng pagbibigay ng buhay. Dapat tayong maging konektado sa ilalim ng kautusan ng Espiritu ng buhay. Dapat tayong maging konektado sa iglesia. Dapat tayong maging konektado sa fellowship. At sa iglesia may pagtustos at pagkakaisa. Ang salita ay itinutustos. At sa iglesia, ang mga banal ay nagkakaisa sa bawat isa upang may sa katuparan ng gawain ng Panginoon. Ulitin niyo po ang sasabihin ko. Nagpalaya sa atin mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Paano po? Ito'y kapag nasa ilalim tayo ng kautusan ng Espiritu ng buhay. Kapag tayo ay pinamumuno ng kautusan ng Espiritu ng buhay. Kapag tayo ay hinahawakan ng mas dakilang kautusan ng Espiritu ng buhay. Bilang isang individual, imposible ito. Sinasabi ng Biblia na hindi ito magagawa. Dumaing si Pablo sa Roma 7. Sinasabi niya na hindi ito magagawa. Ngunit sa chapter 8, natutunan niyang mabuhay sa pagtatagumpay sa ilalim ng kautusan ng Espiritu ng buhay. Maging sa chapter 8, may pagdaing. Hindi pa rin mawawalang pagdaing kahit na ang isang tao ay nasa ilalim ng kautusan ng Espiritu ng buhay. Ngunit kahit may pagdaing at kahirapan, dito'y mabubuhay tayo sa pagtatagumpay. Mga minamahal, ang talinhaga ng ulo at katawan, ang puno ng ubas at ang sanga, si Jesus bilang pastol at ang mga naligtas bilang kawan, ang talinhaga ng pastol at mga tupa. Ano ang itinuturo ng lahat ng ito sa atin? Sinasabi nito sa atin, maging konektado ka sa iglesia at manatili ka doon. Ang mga talinhaga ay nagtuturo sa atin kapag tayo ay tinutustusan at pinag-isa, magagawa nating magtagumpay. Tunay bang naligtas ka na at ang Espiritu Santo ay nananahan sa iyo? Kung gayon, manatili ka sa ilalim ng kautusan ng Espiritu ng buhay. Pamunuan ka ng kautusan ng Espiritu ng buhay. Hahawakan ka ng kautusan ng Espiritu ng buhay. Kung gayon, magagawa mong magtagumpay. At sa huling bahagi ng 1 Corinto chapter 2 verse 12, hindi lang nito sinasabi na tinanggap natin ang Ebanghelyo, kundi ginagawa rin ng Diyos na malaman ng mga ligtas ang maraming bagay na makaunawa at makibahagi sa kanyang gawain. Ibabahagi ko po sa ibang pagkakataon. Tayo po ay manalangin. Diyos, maraming salamat po. Ngayong araw na ito, nagpapasalamat po kami ng mga brothers at sisters na naligtas sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon ay sama-samang nagtipon sa isang lugar at nagkaroon ng fellowship sa banal na salita ng Panginoon. Taimtim kaming nagpapasalamat sa iyo para sa kapatawaran ng mga kasalanan namin at pagliligtas sa amin.
at sa pagbibigay din sa amin ng Espiritu Santo sa loob namin upang samahan kami at gumawa sa amin. Nagpapasalamat po kami sa iyo dahil iniingatan, pinamumunuan at pinoprotektahan mo po kami hanggang sa makapasok kami sa walang hanggang langit. Tulungan mo po ang lahat ng mga naligtas na mapamunuan sa ilalim ng kautusan ng Espiritu ng buhay. Sa pamamagitan ng pagiging konektado sa iglesia, natutustusan at nagkakaisa. Mabuhay nawa kami ng matagumpay na buhay. Pakiusap Diyos at sa pagtayo namin sa harapan ng Diyos, makatanggap nawa kami ng papuri, karangalan at kaluwalhatian. Ipinagkakatiwala po namin ang natitira naming buhay sa inyo. Idinadalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus na sa amin ay nagligtas. Amen.